So yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Sa ating mga Kalingap netizens at Kalingap subscribers, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga Kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawalan po natin ang reaksyon at muli po pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito mga Kalingap at kabagis, no, sa isang Kalingap partners, Kalingap charity vloggers na kung saan mga Kalingap at kabagis ay medyo nagkaroon po siya ng konting issue, no, sa sponsor mga Kalingap at kabagis, no. Ibig sabihin, ito pong sponsor na ito ay tumulong dito po sa charity vlogger na ito. Ano pong klaseng pagtulong mga Kalingap at kabagis? Well, 'di ba, ay napabahayan po, no. Tumulong po itong sponsor na ito sa pagpapabahay dito po sa Kalingap partners na ito. Which turns mga Kalingap at kabagis na naging kwan niya rin po, naging bashers niya or naging kaaway niya rin, no, mga Kalingap at kabagis, itong sponsor na ito. So, ano ang kadahilanan mga Kalingap at kabagis? Later on, ipapanood ko po sa inyo at magugulat na lamang po kayo mga Kalingap at kabagis kung ano yung reason at bakit naging big deal po doon po sa sponsor yung request na iyon ng sponsor na hindi nasunod at doon po sumama yung loob ng sponsor dito po sa Kalingap partners na ito, mga Kalingap at kabagis, no. Kaya nga po, syempre, nowadays, karamihan, no, hindi naman po lahat, pero mostly mapapanood po natin ngayon sa mga Kalingap partners natin ay unti-unti po ay nabubuo na po yung kanilang mga pangarap na magkaroon po, no, ng sariling bahay, no. Kahit sino naman po siguro, mga Kalingap at kabagis, no, kung kayo po ang tatanungin. Syempre, unang-una po, lalong-lalo na po kung may pamilya na po kayo, no, unang-una po sa inyong bucket list, no, ay magkaroon po ng sariling bahay. Kahit sino po, mga Kalingap at kabagis, no, yan po yung pinaka-priority po nila, ang magkaroon po ng sariling bahay na ika nga'y masasabing sa kanya. Di ba? At although ito po'y may mga netizens na hindi po sang-ayon, no, sa ganitong nangyayari ngayon sa mga ibang Kalingap partners na kung saan sabi nga po ng mga ibang Kalingap netizens ay yung Kalingap partners na ngayon ang nagiging beneficiaries at hindi na po yung mga china-charity nila, no. So it is a subject for debate, ika nga, no, mga Kalingap at kabagis, kasi kung Kalingap partners naman ang tatanungin mo regarding dito, syempre unang-una sa lahat, sponsor yon. Siya ang masusunod kung saan niya i-diversify or kung saan niya dadalhin ang kanyang pera. So at this point, gusto niya po, yung sponsor po ang gusto niya ay yung Kalingap partners naman ang tulungan, 'di ba? Kasi nga naman, 'di ba, minsan makikita natin Kalingap vlogger or sabihin na nating charity vlogger, 'di ba? Tumutulong kahit walang-wala na siya. Pero pagdating sa kanyang personal ay hindi niya po matulungan. Ano po yung ibig kong sabihin doon, mga Kalingap at kabagis, no? Wala siyang sariling bahay, nangungupahan lamang siya, wala siyang sariling service, or nagko-commute lamang siya, 'di ba? So para po materialize yung pong essence ng pagcha-charity, ika nga ay pinapagaan ng mga sponsor yung buhay ng mga charity vlogger by what? By means of, 'di ba? Nagbibigay sila or humahati sila sa pagpapagawa ng bahay or sila yung nagbibigay ng for example down payment kung kukuha ng sasakyan. So nangyayari po 'yan, mga Kalingap at kabagis, no, hindi po natin po pwedeng ipagkaila 'yan. Nangyayari po 'yan sa mga Kalingap partners nowadays or sa mga Kalingap charity vloggers na nakakahanap po sila ng mga generous na sponsor na handa rin pong tulungan, no, yung charity vlogger kasama yung mga beneficiaries na tinutulungan po nung charity vlogger. Hindi na po 'yan, common na po 'yan, mga Kalingap at kabagis, no. At minsan hindi sang-ayon yung mga ibang viewers, pero yun na po yung kalakaran ngayon, yun na po yung nangyayari. So hindi po naging exempted itong tinutukoy ko po
no, mga kalingap at kabagis, no. Pero siguro po bago po natin ipagpatuloy ito, panoorin po muna natin, then saka po natin ipagpatuloy yung ating reaction video. Kaya without further ado, mga kalingap at kabagis, ang video po na ating gagamitin ay galing po kay Vincent Calyada. Ayan po, suportahan po natin at subscribe. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe kay Vincent. And shoutout sa iyo, Bro Vincent. Pahiram po ng inyong video clips na gagamitin po natin ngayong araw na ito. Kaya without further ado, mga kalingap at kabagis, narito po. Panoorin po natin. Pag ganyan na sagot ng sponsor lahat. Sana all ano. Sana din meron din akong ganito. Diba dati yung inaasa mo na magkameron ka ng ganito kahit bahay kubo lang. Nagkaroon ka ng bahay kubo. Tapos nagkameron ka na ng ganito. Kubo. Alam mo kasi, matagal ko rin sa pinangarap pero hindi ko minamadali. Sabi ko darating sa tamang panahon, magkakaroon. Kasi ang ginagawa ko ipon-ipon eh. Bawat sahod ipon-ipon. Nagkataon lang na mayroon nakasilip sa atin na nagpaplano na ako magpa-layout. Na yun, mayroong mga nag-share ng blazing. Ayun, paunti-unti. Ayoko na po i-mention kung sino po yung nag-ano nito kasi basher ko na po sa ngayon. May totoo? Di ko lang alam kung yun talaga pinakang reason niya dahil lang sa kwarto ni Diyos. Kasi masyado ko daw, bakit daw pinagawa ko si Diyos na maliit lang na kwarto, na sit aside na raw para daw ano lang baboy kulungan. Kaya ang ganda-ganda ka ng kwarto ni Diyos doon. Kasi si Diyos naman nag-request nyo na nakasiparit yung kwarto niya para mayroon siyang privacy. Kasi di pa nag-live ako maingay, o nag-vlog ako maingay. So yun man po yun. So yun lang yung pinakang reason na sinabi niya sa akin. Hanggang sa naging basher ko na kung ano lang sinasabi. Kahit nga nung pagpunta dito ni Dil, binanatan niya. Totoo. Binanatan niya si Dil. Ang kapal daw ng mukha, wala man daw, akala mo daw kung ang laki na naiambag dito sa bahay. Ba't kailangan mo sabihin yun? Diba? Ba't kailangan mong sabihin na kung alam nyo kasi sa pagtutulong kasi o sa pagtulong, hindi ka dapat nag-ano ng anong kapalit kung ano mang gawin niya sa bahay niya, kung anong design yun. Wala ka nang pakialam dun kasi sila titira dun eh. Kumbaga ikaw nag-share ka na ng blessing para tulungan mo yung isang tao na makapagpatay ng bahay. So pagdating sa design ng bahay, kung ano mang plano, wala ka na dapat yung labas ka na. Ang naging problema lang kasi masyado sa nangingalam. Pero nagpaalam na siya ha. Hindi sabi ko, wala naman po ako magagawa kasi kumbaga yun ang desisyon mo. Kasi pera mo naman po yun na binigay. So go na. Nakita ko sa mga ibang vlogger na siya, na siya nagsusupport. So ang hindi lang maganda, panay isang balik, binabasa ko. Sabi ko, ba't ganun? Ako pa ba? Pero ganun pa man, andun pa rin yung pasasalamat. Pasasalamat dahil ang laki na naitulong niya dito sa bahay. Kasi kung sa 100% siguro, mga 50%. Naitulong niya. Oo, ganun. So, Salamat pa rin tayo. Oo naman, sobrang pasalamat ko pa rin. So mayroon lang, hindi ko lang kasi nagustuhan yung balik-balikan mo pa ako, tapos ka na nga eh. Nagsabi ka na, sorry, I'm done. Ibig sabihin, tapos ka na, nag-done ka na. Pero mabalik-balikan mo pa, tapos babas mo ako. Kasi dadamay po ibang tao na pumunta. Ibig sabihin, may channel din siya. Oo. Yung mahirap kasi sa mga sponsor, gaya ba ni Kalinga Prab, sabi ni Kalinga Prab na pangit daw yung mga ganun na sponsor na may channel. Kasi may pinangaano lang din. Kaya nga, sabi ko nga, kung mag-support ka man sa iba, choice mo yan, decision mo yan, kasi pera mo yan eh. Wala man akong pakialam dyan. Pero kung yung guguluhin mo pa yung nananahimik na kagandahan ko, ay hindi na pwede yun. Tapos magdadamay ka pa. So yun na nga, maaaling kapag kabagis, no? Ang tinutukoy po natin ay ito pong si Nathan Cute, no? Bahagi po siya ng batch 1 ng mga Kalingap partners na pumunta po dyan sa Daet at matagal na rin pong isang Kalingap partners and charity vloggers, no? Mga Kalingap at kabagis, no? At base nga po dito sa naging salaysay ni Bebang or ni Nathan Cute ay matagal na, no? Matagal nang nakaplano itong bahay na ito. At nagkataon lamang daw po na during the layout stage, ika nga, ng bahay, ay meron pong isang butihing sponsor ang tumulong sa kanya, no? Para may sakatuparan yung pong pangarap niyang bahay. So, ang nangyaring kalakaran dito is 50-50, mga Kalingap at kabagis, no? For example, yung pong sponsor ay gumastos ng 10,000 pesos or sabihin na nating sagot ng sponsor yung materyales, then sagot ni Nathan Cute yung labor para po may sakatuparan yung proyekto. So, ganun po yung naging labanan dito po sa pagpapagawa ng bahay ni Nathan Cute, no? So, hindi ibig sabihin 100% ay sponsor ang nagpagawa. Kumbaga, ipinakita rin ni Nathan Cute na, 'di ba, kahit may sponsor siya, ay gumagastos pa rin siya.
dito po sa pagpapatayo ng kanyang bahay. But due to some certain reasons, mga kalingap at kabagis, na nabanggit din naman ni Nathan Cute, na kung saan ay parang hindi po nasunod yung pong gusto nung sponsor, na parang regarding dun sa kwarto, yung size ng kwarto ng anak ni Nathan, ay doon na po nagsimulang sumama or magtampo yung pong sponsor, dating sponsor ni Nathan, na eventually nga daw po, sabi niya, no, mga kalingap at kabagis, ay naging basher niya na rin po. Pero in despite of this commotion, sabihin na natin, mga kalingap at kabagis, ay very thankful pa rin naman daw po itong si Nathan doon po sa naitulong ng sponsor sa pagpapabahay sa kanya. Kasi sabi niya nga po, mga kalingap at kabagis, around 50% nung total cost ng pabahay ni Nathan ay yung sponsor na yon ang nagbigay, no? So, dako na tayo sa ating opinion regarding sa bagay na ito. Ito po yung sabihin na nating nakakatakot na parte, na kung saan dumarating sa punto na yung nag-sponsor ay magkakaroon kayo ng misunderstanding or hindi po pagkakaunawaan. Di ba? Tapos sabi nga, it turns out na magiging basher mo pa. Di ba? Hindi na po matatapos yung sumbat dyan, mga kalingap at kabagis. Di ba? Kasi unang-una sa lahat, kahit sabihin mong nagpasalamat ka na, di ba, utang na loob, hindi na po matatapos yan. Sumbat, mga kalingap at kabagis, no? Di ba? Dahil alam nung sponsor na may ambag siya doon sa ipinagawang bahay sa iyo. Kaya ito po yung pinaka nakakatakot na parte sa pagpapa-sponsor, mga kalingap at kabagis, no? Kaya siguro para sa akin po, kung kaya naman, sariling pera, pero hindi po natin may iwasan, mga kalingap at kabagis, no? Nagkataon lamang po, no, na yung sponsor na yon ay ganun yung naging kalakaran niya ngayon kay Nathan Cute, na bashers niya, and at the same time, hindi na po mawawala yan, no? Habang siguro po, sabi nga ni Nathan, may sariling channel, habang nagko-content yan, ay may ibabandera at may ibabandera niya sa kanyang channel yung naitulong niya diyan sa bahay mo. At hindi yan matatapos hanggat hindi kayo, ika nga, nakakapag-usap ng personal para maisettle kung ano man yung naging misunderstanding ninyo. Kasi parang ang lumalabas, mga kalingap at kabagis, no, ay gustong panghimasukan ng sponsor yung disenyo ng bahay ni Nathan, which is parang hindi naman nag-agree si Nathan sa gustong mangyari ng sponsor. Pero ang ganang sa akin, wala tayong magagawa, di ba? May kwan siya eh. May share siya doon sa bahay mo. Kaya dapat, di ba, pakinggan mo rin siya. Kasi sponsor siya nung bahay mo, no? Yung po yung nakakalungkot na parte dito, na hindi po lahat ng sponsor ay meron pong iisang mindset, na kung saan, mga kalingap at kabagis, na once na tumulong na sila at nakapagbigay na po sila ng financial na tulong, ay bahala ka ng dumiskarte kung ano ang gusto mong gawin diyan sa ibinigay kong tulong sa iyo. Kumbaga parang ako, financial na tulong lang, pero yung pag-e-execute, nasa sayo na yan. Kaso nga lang, yung natagpuan, no? Yung natagpuan ni Nathan Cute ay hindi po ganun yung takbo ng kanyang pag-iisip. Gusto niya hands-on at kasali siya doon sa planning stage ng bahay mo. At nagkataon din na hindi siya natuwa nung hindi nasunod yung gusto niyang mangyari. Kaya para sa akin, face it, Nathan. At ang pinaka-importante dito, dapat mag face-to-face kayo. Makapag-usap kayo ng personalan, hindi lamang sa video call, hanggat maaari personalan. Kung abroad man yan, kung uuwi ng Pilipinas, dapat, di ba, mapuntahan mo at makausap mo in person. Kasi, mas maganda pa rin yung nakakapag-usap kayo ng personal, no, para masettle yung mga bagay-bagay na yan. And to make it ika nga illegal, dapat na lang kayo, magkaroon na lang kayo ng kasunduan sa barangay, na kayo ay nagkaayos na settle na ang mga bagay-bagay na dapat isettle, at kumbaga wag nang banggitin, no? O wag nang isumbat kasi naitulong na.
Ang ganang sa akin lang, para sa akin naman, sa sponsor side, 'di ba? Tulong na 'yon, 'di ba? Naitulong na 'yon at wag na nating kwan. Wag na nating balik-balikan. Kasi once upon a time ika nga ay naging kaibigan mo 'yan, no? Dahil kasi nga hindi mo naman masasabing naging kaibigan mo 'yan kasi hindi ka naman magi-sponsor ng ganung kalaking halaga kung hindi nahulog yung ika nga'y tiwala mo dito sa taong ito, which is ito nga pong si Nathan Cute. So, yun lang po ang aking opinion dito, mga kalingap at kabagis, no? At sana sa pagpasok ng 2026, Nathan, ay maging magkaibigan pa rin kayo, no? At maayos kung ano man yung gusot na naging meron kayo nitong taong 2025. Yun lang, 'di ba? So yun, mga kalingap at kabagis, no? Yung comment po ninyo, lagay nyo na lang po sa ating comment section, no? Kung ano po yung opinion nyo regarding dito sa naging reaction video for natin ngayong araw na ito. So yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, mga kalingap at kabagis, subscribe nyo na po. Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis, paki-like and share na rin po. So yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!